ang karugtong ng nakaraan, sa Korea International Airport, habang magkasama si Lawyer at ang ating bida. Alam mo ba CEO Jang? Sobrang saya ko ngayon, first time mo ba sumakay ng eroplano? Hindi ka na bata, hehe, ano bang sinasabi mo? Ibig mong sabihin bata lang ang pwedeng sumakay sa eroplano, ang isang estudyante ay dapat na pumapasok sa mga klase alam mo yon. Exempted ako sa klase. Ano? Exempted ka? At kailan ka pa? Naging exempted ang isang estudyante. Sa bagay tama ka naman, may mga estudyante na ganyan dito. Habang patuloy na naglalakad si Lawyer Joe at ang ating bida ay sumalubong naman, si Mr. Robert at dalawang lalaki, agad naman nabigla si Lawyer Joe na parang nagtaka, sino, ang mga taong ito? Robert buti nandito ka na, magpakilala ka, ang lalaking kasama ko ngayon ang lawyer in charge of our Korean law firm Yu Taejo. Nice to meet you. Ako ang foreign business partner, Director Robert Lyon. Oo, ako nga pala si Yoon Taejo. Robert, bulong ni Lawyer Joe, napatingin naman ang ating bida sa dalawa at napadako ang mga kamay nito nang ito mag-shake hands, ha? Ano ba nangyayari sa dalawang ito? Ngumiti ito at, ano ba ang ginagawa ninyong dalawa? Okay lang ba kayo? Parehong nagtitigan ang dalawang lalaki habang naka-shake hands parang magkakampetensya ang tinginan nilang dalawa, at parang kilala na nila ang isa't isa, habang madiin ang pagkakahawak ng kamay ng mga ito. Samantala, si boss ay sobrang naiinis, mula sa kabilang linya, habang may kausap sa cellphone ng isang babae, nakipag-ugnayan ang hepe sa aming sa bagong target. Sigurado ka, I sent ko sa iyo ang file, at paki-revise ito, ano ang ba ang inaasahang nilang ruta, parang sinusubukan niya na umalis sa bansa. Good job, umalis ka na dyan ngayon din, ang susunod na misyon ay isasagawa ng Team Bravo. Okay, maya-maya ay sumakay ang babae sa isang taxi, pumasok at naupo ito, at inutusan ang driver na, sa Itaewon tayo please. Sabi ng babae sa driver ng taxi, samantala muli sa airport, welcome po. Ikinararangal po namin mapangalagaan ang aming VIP ngayon, salubong ng nakangiti flight attendant, VIP. Nagtatakang bulong ni Lawyer Joe, please dito po ang daan, naka-ready na po ang private gate. Anong? Ang serbisyong ito ay hindi ito pinaghandaan para sa akin, no way, ang arrogant at bastard na yan. Sino ba ang lalaking iyan? I don't think na scammer siya, bulong ni Lawyer Joe nang nakasimangot habang nakatingin sa ating bida at kay Mr. Robert, ano bang pakialam ko, kung siya ay malaki, mas maganda naman ang security AT namin. At gaano ba kalaki ang private jet para magkaroon ng private gate? It's a waste, sabi ni Lawyer Joe sa isipan habang nakasimangot at nakasalikop ang mga kamay nito. Ako ang tagapagtanggol ng Taesan Korean Wealth, bulong muli ni Lawyer Joe. Medyo maganda ang panahon ngayon sa Korea, sa susunod siguraduhin mo magdagdag ka ng mas maraming oras para ma-enjoy mo ang sarili mo dito. Bakit magkatabi silang naglalakad? Kung may nakakita nito baka isipin ng mga nakakita at pangalawa lang siya. Bulong pere ni Lawyer Joe, dito po tayo, at humakbang ang mga ito, please have a nice trip. Agad naman nagulat si Lawyer Joe. Nang laki ang mata nito, CEO Jang. Ano ba yan? Ano? Hindi mo ba nakikita? Isang eroplano. Hindi iyon. Kahit sino ay makakakita na ito ay isang eroplano, ngunit, ibig kong sabihin, bakit may eroplano? It's probably, ito ang aking eroplano ay hindi may kakailan na ito ay akin. Ano? My God. Iyan ay A430. Ito ay ang parehong bagay na binili ng Brunei Sultan noong 2006, agad pumunta ang tatlo, at sinalubong ito ng mga magaganda at mga sexy. Babae na pawang mga flight attendant, welcome aboard, it's an honor to meet you. Mabuting gawin ang aming makakaya upang kayo ay mapangalagaan. Habang nakatingin ang mga ito, isang romance nang nararanasan ko lang yata sa edad na 50. Please take care of me. Sabi ni Lawyer Joe na ng lalaki ang mga mata, at maya-maya ay lumipad na ang eroplano sa ere. Taesan mamamatay ako para sayo. Samantala sa loob ng eroplano makikita sa bintana ang mga ulap. Robert, kumusta ang ating election funds? Maayos naman at inaalagaan namin mabuti. Sa pamamagitan ng Super PAC.
ay nagpapondo hindi lamang sa miyembro ng Democratic Party kundi pati na rin sa mga miyembro ng Republika at maayos na nagpapadala ng mga funds. Wala pa tayong natanggap na ibinalik mula sa mga pangunahing miyembro. Note, ang Super PAC ay isang uri ng Independent Committee ng Aksyon Pampulitika na kumukuha ng walang limitasyon halaga ng pera mula sa unyon ng korporasyon, individual ngunit hindi pinahintulutan mag-ambag o direktang makipag-ugnayan sa partido ng kandidato. Pinanggakuan kami ng malaking halaga ng mga bonus mula sa kanila. Gusto rin nilang mapanatili ang ugnayan kahit man lang hanggang sa susunod na halalan, kinuha ng ating bida ang kasulatan at binasa. Kumusta ang negosyong sinabi ko sa iyo na pag-aralan mo? Tulad ng sinabi ko boss, ako ay pumalit at gumawa ng ilang patent, at mga kumpanya sa pananalapi. Gayunpaman ang paghahanap sa mga tao nagmamay-ari kung ang mga patent ay naging mahirap, at hindi naging mahirap ang paggamit ng mga kumpanya ng headhunter upang pumili ng mga kumpanya ng intelektual na ari-arian, katulad nga ng tanong mo boss, naghahanap ako ng impormasyon patungkol sa internet mobile phone mobile messenger AI, at isang big data pero hindi ko matukoy kung paano ito magiging halaga sa atin. That's why, nakagawa ako ng konsepto para sa proyekto. Dapat ka maghanap ng mga kaugnay na kumpanya ng mga investment at mga patent na makukuha. Yes, isang project. Concept. Ito ay isang proyekto upang sakupin ang 10 megatrend. Pagkatapos ng 2010 sa nalalapit na hinaharap. Megatrends. Ulit nito. Ang una ay ang internet ng mga bagay at nanosensor, opo. Nanosensor. Sa nalalapit na hinaharap, mula sa computer, mga kotse at mga regulator ng temperatura, darating ang panahon kung saan ang internet ng mga bagay ang makokontrol sa ating buhay. Anong ibig mong sabihin sa Internet of Things? Ito ay isang system kung saan kinokontrol at sinusubaybayan ng isang AI ang isang system. Tatawagan itong IoT sa maikling tawag. The second ang malinis na enerhiya, habang nakataas ang hintuturo nito. Sinasabi mo ba ay ang tungkol sa solar panels, correct? Solar reusable energy, nuclear energy. At ang mga bagong ESS na baterya sa industriya ng kotse at ang aming pangunahing target. Note, ESS, ang system pag-iimbak ng enerhiya ay isang aparato o pangkat ng aparato na pinagsama-sama, na may kakayahan mag-imbak ng enerhiya upang magbigay ng electrical ng enerhiya sa ibang pagkakataon. Narinig ko ang tungkol dito kaya alam ko lamang ng kaunti. Sa tingin ko ang ESS ay isang system na nag-iimbak ng malaking halaga ng enerhiya. Mamaya sa solar energy, pagpunta sa maging ang pangunahing paraan ng enerhiya ay provided. Pagkatapos nito, susundan ang nuclear, reusable energy, at ESS technology. Sa susunod na 10 taon ang mga solar panel ay tatawid sa 30% na kahusayan. At pagbibilang sa pamamagitan ng watts ang halaga ay higit sa nagagawa ng fossil fuels. Bago mangyari iyon, kailangan natin kunin ang kinakailangan teknolohiya. Oo, naintindihan ko, susunod ay ang auto-driving na nabanggit ko na dati. Para doon, gaya ng itinuro mo boss, bumili ako ng ilan related sa patent. Good job. Pagkatapos nito at ang AI. Industrial Revolution. Sinasabi mo bang Fourth Industrial Revolution? Kung ang computer at internet ang simula ng Third Revolution, ang Fourth na Revolution ay dadalhin ni AI, sa simula ay mag-evolve at kalaunan ay tatawagan AGI. Boss, bakit? Ikaw ba ay isang Diyos? O siguro ay ipinadala ka rito mula sa hinaharap, ngumiti ang ating bida at, ano bang pinagsasabi mo, bigla kang nagsabi ng ganyan. Hindi ko pa nakikita o naiisip ang mga bagay na binabanggit mo ngayon boss. Robert, naalala mo pa ba yung sinabi ko sa iyo dati? Sinasabi mo ba yon mga Easter shamans? At sa oras na ito, dapat akong umalis bilang isang tao na naniniwala sa shamans. Mula sa kung saan ako nanggaling tinatawag namin ang mga tao na isang microcosm, anong sabi mo? Well, siguro narinig ko na yan nung college ako. Ang mga Asyano ay pinaniniwalaan may malapit at hindi pangkaraniwang koneksyon sa kalawakan. Ang microcosm daw ay nagmula sa paniniwalang iyon, okay. May kasabihan tayo na bago mo unawain ang isang espasyo kailangan mo munang maunawaan ang iyong sarili. Hindi na rin mabilang na tanong tungkol sa kung sino ako, at isang araw nakatanggap ako ng sagot. So, ano ang naging sagot? Nakakuha ako ng supernatural na kapangyarihan.
Ano? Superpowers. Pagdating ko sa investment, maari kong hulaan ang hinaharap sa ilang mga lawak, Please sana ay wag ng bangkelan ito. Kung sakali man nawala ang kapangyarihan ko, at kung sakali man ay magkaroon ng malaking problema, may malikayang lakin ito. Bulong ni Robert, naintindihan ko po, hindi ko yata naisip yon, pero mukha naman siyang maayos, bulong nito, CEO Jiang, huwag mo ako itapon sa iyong tabi. At kahit mamatay ako susundan lang naman kita bilang isang multo, bigla naman napatingin ang ating bida, gusto mo ba ng eroplano ito? Nakangiti nitong sabi, haha syempre anong silbi ng pag-aaksayahan ng lakas at pagsasabi ng 2 beses. Ito ay ang paraiso mismo, at pinaka-the best, at the best sa lahat, makikita si Lawyer Joe nakakandong ang 2 babae sa kanyang hita at ang isa ay nakapulupot sa likuran nito. Pinuntahan ito ng ating bida at ni Mr. Robert. Malapit na tayong maglanding, please maging handa ka na rin para bumaba, at please itigil mo na yan, masaya ako sa paglilingkod sa iyo, sabi ng babae kay Lawyer Joe. Gusto mo bang magkita ulit tayo mamayang gabi? Nakangiting tanong ni Lawyer Joe sa babae, okay. Oh, thank you. Lumipas ang mga oras, habang nasa biyahe ang mga ito, napadaan ang kanilang sasakyan sa isang lugar na parang taniman ito ng puno ng mga ubas, at ang mga berdeng damo at kapansing-pansin ang nag-iisang bahay doon na nasa gitna nito na may maliit na kalsada na papunta sa nag-iisang bahay, habang nasa tabi ng bintana ang ating bida ay nakatingin dito. Kahit na medyo pagod na ako ngunit ang panahon naman ay mas maganda kaysa sa naisip ko. Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit ka nag-aksaya ng enerhiya kung hindi naman kinakailangan. Robert, ito ba ang lugar na tinatawag nilang Napa Valley? Oo, tama ka, kahit na maraming ubasan sa California ay medyo sikat ito, at nabalitaan ko rin, na may isang diwata na nagbabantay sa mga alak, Isang diwata, mukhang marami kang alam sa lugar na ito Actually ang mga ninuno ay kabilang sa mga unang American winery na may-ari. Haha, wow, ganun ba? Noon panahon ng Gold Rush ang lolo ko ay dumayo dito from England at siya ay nagtanim ng ubasan mula sa ilang, ang Gold Rush, ang mabilis na paggalaw ng mga tao sa mga bagong tuklas na ginto sa California noong 1848-49. Kung nagmamay-ari siya ng isang gawaan ng alak, tiyak na mayaman siya. Well, totoo naman na medyo mayaman siya noon, ngunit sa panahon iyon, ang phylloxera ay isang sakit na nakaapekto sa mga bagay ng ubas, at naging dahilan ito upang makaranas siya ng malaking pagkawala. Phylloxera ito ay, pinutol ng ating bida ang gustong sabihin, at mamulong ito. Isang malubhang nakakahawang sakit na tinatawag din Grapevines bubonic plague, buti na lang, nalagpasan namin kahit papaano. Pero dahil sa Prohibition Act na nangyari noong panahon ng lolo ko, at ang aming negosyo ay bumagsak at nalugi, malungkot na sabi ni Mr. Robert, ang Prohibition Act. Bulong ng ating bida, na napatingin sa lalaki. Note, American Prohibition Act, ang manufacturing ng pagbebenta ng transportasyon ng mga nakalalasing na alak sa loob, ang pag-aangkat nito o ang pag-export nito mula sa Estados Unidos at lahat ng teritoryo na papailalim sa jurisdiction nito para sa mga layunin ng inumin ay ipinagbabawal. Iniwan ito ng aking yumaong ama sa kanyang last will. Iyon ay upang mabawi ang gawaan ng alak ng aking mga ninuno at mapawi ang kanilang sama ng loob, then. Marahil, ito ba ang lugar? Oo, tama ka dyan, at mula ngayon, ito ay nasa ilalim na ng pangalan ng aming CEO. Robert, mahinahon na tawag ng ating bida. CEO Jiang, tanong ko kasi curious ako pero hindi ako sigurado kung mali ang pagkakaintindi ko dahil sa kakulangan ko sa English skills, tungkol saan. Bakit ang lugar na ito ay nasa ilalim ng pangalang ng amin CEO Jiang? Nag-invest ka ba sa Amerika nang hindi sinasabi sa akin? At sino naman ang taong ito na tinawag mong Robert? Ho, sigurado akong nababaliw siya sa curiosity. To be honest, Robert isn't totally aware of my true net worth. Sa pamamagitan ng aking pag-i-invest ay nakakuha ako ng kaunting kapital at kaya nagkaroon na ako ng pera para mag-invest sa ibang bansa. Minsan mas mabuti na rin yun hindi na malaman pa ng ibang tao ang kumpletong katotohanan, syempre ikaw ang amin CEO Jiang. At least pagdating sa pag-i-invest ang aming CEO Jiang ang top tier.
Ang pagsasabi sa abogadong ito na hindi ay malaman na mawawala sa akin sa sandaling ito, nandito na tayo, bumaba ang mga ito sa sasakyan, at agad itong nabigla sa nakitang maganda at malaking masyon, oh, Jesus! Oh my God! Ako mismo ang naghanda nito, ano sa palagay nyo? Perfect! At sabay na nag-thumbs up ang dalawa nang umiti ito, sumapit ang gabi, habang abala ang mga bisita ang mga server, at iba't ibang uri ng mga mayayaman bisita, kasama ang magagaling na chef, ang lugar na ito ay talagang napaka-exciting. Dapat dalhin ko ang parents ko sa susunod na pagpunta ko dito, bulong ng ating bida habang nasa terrace. Parang gusto kong makarinig ng violin piece na lalong magpapagaan sa mood na ito, maya-maya ay nakarinig ito ng tunog na kakaibaha. Ano yon? Lumingon-lingon ito, dapat ay wala akong naririnig, dahil wala namang tao dito maliban sa akin, humakbang ito, naglakad. Anong tunog iyon? Muli itong naglakad, bumaba ito sa hagdan, papunta sa kwarto sa baba, sa tingin ko ito ay basement, binuksan nito ang pinto. Pumasok ito at muli itong naglakad. Ito ay ganap na lumang style, bulong nito habang patuloy naglakad sa loob, napatigil ito nang may makitang anino sa sahig sa kanyang harapan, unti-unti niya tinaas ang kanyang mukha, napatingin ito at, ano ang lahat ng ito? Samantala sa kabilugan ng buwan, habang may nagteteleskop mula sa di kalayuan, sabay na dumating si Chief at ang bago nating target, may pagbabago ba? Walang anumang paggalaw sa gawaan ng alak. Patuloy na obserbahan ito. Dahil may mahigpit na hangganan, mag-ingat na huwag malik ang iyong lokasyon, okay copy. Sino naman ba ang target natin this time? Sino ba ang binibigyan mo ng pansin? Pagkatapos ng misyon na ito dapat makipag-date na ako kay Rachel, at sa tingin ko kailangan ko na isama ang lahat ng stress ko. Samantala, Marlowe bumangon ka na, oras na para sa trabaho. Sabi nito habang kumakatok ito sa pinto, dapat ay hindi ka masyadong matulog o mabubulok ka. Nang laki na nagtataka ang ating bida, bakit ba ang mga bastard na kapitong ganito? Magkakaroon ka ng masigasig at malakas na lasa, at paminsan-minsan magkakaroon ka ng maanghang na lasa, ngunit gayon din ang iyong alindog alam mo iyon. Habang ang lugar na ito ay parang sa Cabernet Sauvignon ikaw ay espesyal. Note, ang Cabernet Sauvignon ay isang uri ng alak. Magmadali at lumikha ng iyong magagandang bula, magpatunog ng PSS at pasayahin ako, napatingin ang ating bida sa paa nito na nakalutang sa ere, bakit may lolo dito? Hindi siya tao pero, hindi rin ito Diyos o alinman, siya ay isang, bulong nito habang nang lalaki pa rin ang mata nito habang nakatingin. Multo. Sabay lingon ng lalaki at tumingin sa kanya, agad na silaw ang ating bida habang nasa ere ang mga kamay na pilit tinatakpang ang nakakasilaw na liwanag, wow, hindi biro ang liwanag na iyon. Nang masanay ito sa liwanag na pilit idinilat ang mata, ay nagulat ito nang makita niya ang mukha ng lalaki na nasa tapat ng mukha niya, agad itong napasigaw sa pagkabigla, nakikita mo ba ako? Sabi ng lalaki, hindi kita nakita. Oh, kung ganun nakita mo nga ako. Ang batang ito ay nakikita ako mula doon. Sa sandaling ito ay hindi ako takot sa mga Diyos, pero ibang kwento naman ang multo, at hindi ako sigurado kung kaya kong talunin ang isang multo sa isang laban, maya-maya ay nakaisip ito ng paraan, nagkunwari ito na walang nakikita, at lumingon-lingon ito, pasiguro dahil nasa underground ito at medyo malamig, tumalikod ito at naglakad-lakad. Hey! Mga alak, good luck sa inyo. Sa sandaling ito habang tumatagal ay parang nalalasahan ko na. Habang palabas na ito, hoy, may gold bar sa ilalim ng paa mo. Ano? Saan? Biglang sagot ng ating bida huli na nang maalala niya na nagpanggap siya na hindi niya ito nakikita. Shit, naloko niya ako. Kabado nitong sabi, agad na lumapit ng palutang-lutang ang lalaki at, ikinagagalak kitang makilala bata. Oo, ikinagagalak din kitang makilala, kabadong nakatawa ito, sino ka ba? Ano? Hindi mo ako kilala. Ako ang lalaking tinatawag nilang, The Wine Fairy o Diwata ng Alak. Alam mo, tama ka. Ako nga ang diwata ng alak. Pati yung tawa niya nakakaloko. Hindi ba ang isang diwata ay dapat na isang cute at matamis na nilalang tulad ng idolo? Pero, bakit ganon? Meron siyang ilong na namumula katulad ng isang strawberry ang matandang ito. Diwata ng aking puwet para siyang lasing na multo.
Bulong nito, well anyways, ano ang mga kakayahan mo, nagtataglay ba ang diwata ng alak? I'm sure may kakayahan ka. Katulad ng kahanga-hanga ng malakas mong tawa, di ba? Of course, Diyos ako pagdating sa alak. Oh, ang strawberry nose man na ito ay medyo confident siya. Bulong ng ating bida, kung hindi mo mamasamain, pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Lion ang apelyido mo. Oh, tama, Lion nga. Connor Lion, paano ka? Makikita na kamukha niya talaga si Robert. I'm sure na medyo nahirapan ka sa gold rush, ha? Teka, paano mo nalaman? Hindi ko maisip kung gaano kahirap ito ay upang itanim ang iyong mga ugat at maghanap buhay sa ibang bansa. At kahit na delikado sa labas ng bahay ay ginugulo mo ang Pacific, tama ka. Pero noon panahon mas mahirap sa Great Britain. Sa totoo lang, my father is from Ireland. Dahil sa gutom sa patatas namatay ang nanay ko at mga kapatid ko, habang kasama ako ng tatay ko na halos nakaligtas sa England, pareho kaming trinato na walang pinagkaiba sa mga pulubi. Sa pamamagitan ng dugo, pawis, at luha, nakaipon kami ng sapat na pera para tumawid sa Amerika, at sa pagsusumikap namin ay nakabili kami ng maliliit na lote dito. Pagkatapos ay unti-unti kami nagtanim ng mga baging ng mga ubas, maging ang aking ama, na namatay sa paghahanap ng ginto ay mahilig sa alak at ang habang buhay niyang hiling ay mamatay sa isang bar aisles ng alak. Pati ang multo namimiss din ang ama nila, bulong ng ating bida. Napakaganda talaga noon, ang aming mga ubasan noon ay lumago ng husto. Kahit peke, ang ginawa namin ay nabebenta ito kaagad. Sa rehiyon na ito ang aming alak ay ang pinaka-the best. I see, pero bakit hindi tumawid ng ilog Styx si Mr. Ghost? Ano? Note, ang river Styx o ilog ng Styx ay pagtawid sa kabilang buhay. Kung namatay ka na, kailangan mo na pumunta sa langit, hindi ba masama kung mananatili ka pa dito? Ang dahilan ay, nag-aalala ako sa anak ko, hindi niya natanggap ang lahat ng skills at kailangan para sa pagsasaka ng ubasan at paggawa ng mga alak. Narito ako, na handang tumulong at siguraduhin ang alak ay tumatanda ng maayos. Malaki na ang pinagbago ng mundo, naka-move on na ang anak mo. Hindi mo dapat ginagawa pa ito. Alam ko, hindi ko dapat ginawa ito. Alam kong dapat ako pumunta, pero ang bagay ay nakalimutan ko kung paano ko dapat gawin iyon. Hindi sa ayaw kong pumunta, nakalimutan ko ito kung paano, ano. Dahil namatay siya, nakalimutan niya kung saan siya dapat pupunta. Bulong nito, dahil ito ay wala sa aking kadalubhasaan, hindi ako maaaring tumawag laman ng isang tao. Muling bulong nito, mula kung saan ay may narinig itong boses, gusto mo bang gamitin ang itinuturo ng iyong karma points para tulungan ang gumagalang multo na makapunta sa langit? Ha? Ano ba yon? O gusto mo bang gamitin ang dark karma points mo para ipadala siya sa impyerno? Bahagyang. Nagtaka ang lalaking multo nang bigla nagsalita ang ating bida na ang kausap ay pataas ang direksyon ng mukha at habang nagpapaliwanag ito sa pagmuestre ng mga kamay nito, teka nga lang. Sino ba ako para sabihin sa isang Diyos kung saan siya dapat pumunta? Ako ay walang iba kundi isang ordinaryong tao lang. Well, I guess hindi ako normal, nakatawa nitong sabi habang nagkakamot ng ulo, at muli, kung ipapadala mo sa langit ang gumagala-gala na maltong ito ay maa-absorb mo ang kanyang mga kakayahan. Ano? Sa pagsipsip ng kanyang kakayahan. Bulong ng ating bida na nagulat sa sinabi ng narinig na boses. Lumipas ang mga oras. Ang lasa ng champagne ay napakasarap, ganoon ba? Maayos itong ginawa sa rehiyon ng Champagne, ano? Note, ang Champagne ay isang rehiyon gumagawa ng alak sa hilagang kanluran ng lalawigan ng France. Ang tapon ng Champagne ay gumawa ng magandang tunog kapag ito ay binubuksan. And beautiful mist came out, na may mga bula na kasing linaw ng mga marmol na salamin. At kahit ang bango ng amoy nito tulad ng special na lupa ng rehiyon, napatingin naman si Lawyer Joe at si Mr. Robert nagtataka dahil sa pag-promote nito sa Champagne. Ito ay maaari lamang mula sa pinaka-greatest sparkling wine region Champagne, napakatanda na rin ng Comté cheese, kahit ang Comté cheese ay napakatagal na rin, bulong nito. Note, ang Comté cheese ay isang French-Chinese na gawa sa unpasteurized cow's milk sa Franche-Comté region ng Eastern France. Boss, yan ay para sa'yo. CEO Jiang, kailan ka pa naging eksperto sa alak? Ang purong choke na lupa at ang pinakamataas na grade Grand Creek ay gumagawa ng pinakamataas na grade na ubas,
at ang kakisigan at delicacy nito ay fountain vintage champagne na hindi hinahalo sa Chardonnay ng reserved wine. Note: Chardonnay ay isang uri ng ubas na ginagawang white wine. Dahil ang mga ubas ay lumago na organiko na walang artificial na amoy. Ang pulverization, compression, fermentation at filtration, ripening, bottling ay nagawa ng perpekto. Nagtataka naman si Mr. Robert, ngunit patuloy pa rin ang ating bida. Kahit nasa ikalawang round ng fermentation, ang liquor deterrage ay ganap na pinamamahalaan. Tama ba ako, Robert? Tanong ng ating bida kay Mr. Robert habang hawak ang wine glass, nang nakangiti, kahit ako, hindi ko yon alam. CEO Jiang, ano bang sinasabi mo? Ngunit hindi ito sumagot, inamoy muli ang nasa wine glass, sumasarap ito habang iniinom. Ang Lemurio de Gorzuman, Rigor d'Expedition ay ginawa ng kamay at ang tamis ay, on the demisec. Note: ang demisec ang terminong ginamit upang ilarawan ang tamis ng champagne. Ang taong ito ay malamang na ibinente sa pangalan ng isang matigas ang ulo negociant. Note: negociant ay isang term para sa nagbebenta ng alak o middleman, may edad na ito para sa 5 taon. Ito ng Prestige Cuvée level. Note: ang Prestige Cuvée ay flagship wine ng isang champagne maker, kailan kaya siya titigil? CEO Jiang, please. Pakiramdam ko dadyugo na ang tenga ko. At maya-maya, gusto kong bilhin ang lugar kung saan ginawa ang alak na ito. Ano? Ha? Napanganga naman ang dalawang lalaki. CEO Jiang, basta na lang ba? Bulong ni Lawyer Joe. Kinabukasan, habang nakasakay muli ang ating bida, si Lawyer Joe at si Mr. Robert sa private plane nito, habang nasa ere muli ang eroplano, as expected malaki ang Amerika. CEO Jiang, nag-aral ka ba tungkol sa alak kahapon? Pakiramdam ko lagi akong naninibago kapag pumupunta ako dito sa Amerika. Nakipagdeal ka ba sa demonyo? Paano ka tumalino? Paano mo nalaman ang tungkol sa alak? Ngumiti ito at bumantong hininga. Kailangan ko ibahin ang topic. Sambit nito sa isipan, anong klaseng lugar ang New York? Ang New York ay isang napakagandang lugar. Mula nang ako ay na-promote ang aking mapagmahal na asawa at ako ay nagpalipas ng 31 na araw at 30 days ng gabi dito sa New York. Hindi ba't kanina pa siya kasama ng mga babaeng attendant? Bulong ng ating bida. Alam mo naman na nasa New York ang mga on-headquarters, diba? Kahit elementary ay alam iyan, maya-maya ay nagsalita ang piloto ng eroplano, "We will landing at LaGuardia Airport shortly." Hindi ba tayo pupunta sa Kennedy Airport? Kasi medyo complicated ang landing doon, karamihan sa mga pribadong eroplano ay dumarating sa mga lugar na ito. Pagkatapos kong mag-enjoy na kasama ko ang mga glass of wine, parang medyo nakakasundo na sila. Sabi sa sarili ng ating bida nang mapansin si Lawyer Joe at Mr. Robert, na nag-uusap. Maya-maya naman ay nag-stopover pangsamantala ang private plane ng ating bida. Bumaba ito at naglakad para puntahan ang kanilang pangsamantalang tutuluyan na hotel. Para sa ating pagstay pangsamantala ay nagpa-reserve na ako ng kwarto sa Hilton Hotel Suite. Paglabas ng mga ito ay may naghihintay na sasakyan para sa kanila. Please, pasok na tayo. Mauna na kayo. Bakit? Hindi ka ba sasama sa amin? May kailangan lang ako puntahan sandali.